The Midnight Hauntings. Magandang araw. Ako si Blue. Ang ating kwento ngayon ay pinadala ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito ay tungkol sa dalawang mag-asawa na nagtayo ng tapsihan, kung saan nakakaranas sila ng mga kakaibang pangyayari at isang misteryosong bata ang nagpapakita sa kanila. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Rene. Nag-umpisa ang kwento naming mag-asawa nang lumipat kami ng bahay para magtayo ng negosyo. Kami ng asawa kong si Mila ang nagbabantay ng karinderya, habang ang aking nanay ang nagbabantay sa aming anak. May sakit na cancer ang aming anak, kaya naman isa sa dahilan kung bakit kami lumipat sa mas murang tirahan at kumakayod sa tapsihan. Sa umpisa pa lang ng aming negosyo ay pinipilahan na ang aming maliit na karinderya. Medyo malaki ang aming bahay na nalipatan, ngunit may kamurahan lamang ito. Dahil iilan lamang kami, kaya ginawa na naming tapsihan ang harapan. Sabi ng mga kapitbahay ay dati ng kainan ang lugar na ito, ngunit ayaw nilang pag-usapan ang mga nangyari dito. Alam naming mag-asawa na may trahedyang nangyari sa bahay na ito, ngunit dahil gipit kami sa mahal ng gamutan ng aming anak, ay lumipat pa din kami dito. Sa di malamang dahilan, naging mabenta ang aming tapsihan sa barangay. Tila ba nalimutan na nila ang trahedyang nangyari sa aming tinitirhan at marami na kaming naging suki. Ayos na sana ang lahat, ngunit unti-unti kaming nakaranas ng kababalaghan habang tumatagal. Ang unang kababalaghan ay nangyari sa aking asawang si Mila, habang siya ay namamalengke. Naghahanap ng mga ipangluluto si Mila nang nakaramdam siya ng kakaiba at bigla siyang nanlamig. May kamay na biglang lumapit sa kanya na para bang siya'y hinablot, maputi at maliliit na tila ba kamay ng isang bata ang brasong nanghila sa kanya. Nagmadali siyang umuwi at ikinuwento sa akin ang nangyari. Hindi ko masyadong pinansin ang kwento niya at sinabi na baka guni-guni lamang niya ito. Nagsabi na lang ako sa iba na lang mamalengke dahil baka doon lang ang multong iyon. Hindi ako naniwala sa kanyang kwento hanggang sa akin na mismo ito nangyari. Nagbibit-bit ako ng mga gamit sa aming bahay nang makarinig ako ng batang umiiyak. Nagtaka ako dahil mag-isa lang ako noong panahong iyon. Nangilabot ako nang iangat ko ang isa sa mga dala kong kahon. Dahan-dahan kong binuhat ang kahon at nakita kong may maputlang mga paa ang nakatayo sa aking harapan. Sa pagkakataong iyon ay doon na ako naniwala kay Mila sa kanyang ikinuwento tungkol sa batang multo. Napaatras ako sa takot at biglang naglaho ang batang multo. Hindi ako makapaniwala na may multo akong makikita at nandito mismo sa bahay na nilipatan namin ito. Halos hindi ako makatulog noong araw na iyon dahil sa takot. Nag-alala kaming mag-asawa, ngunit inisip naming tibayan ang aming loob para sa aming may sakit na anak. Naisip namin na kailangan naming harapin ang multo kung gusto naming buhayin ang aming pamilya, lalo na para sa aming anak. Doon namin napansin na may mga kababalaghan pa ang magpaparamdam sa amin. May mga gamit sa tapsihan ang mga nawawala kahit kalalapag lang namin. Madalas ding namamatay ang mga ilaw kapag kami lang ang taong nagbabantay.
Hanggang sa loob ng bahay ay sinusundan kami ng mga nagpaparamdam, mga umiiyak na tunog sa gabi, mga gumagalaw na kagamitan sa kwarto, at mga malikmata ng batang multo ang lagi nagpaparamdam sa amin. Tinibayan naming mag-asawa ang aming loob para sa ipagpapatuloy ng aming tapsihan. Kaya naman, kahit gabi na ay kumakayod pa rin kami dito. Dahil kahit gabi na ay dinarayo pa din ang aming tapsihan. Inisip na lang namin na baka may dalang swerte ang mga multo sa aming negosyo. Hanggang sa isang gabi, dumating ang taong tutulong sa amin. Si Aling Eva ay kilalang manggagamot at manghihilot sa lugar. Matanda na ang kanyang itsura, ngunit alam mong mabait at matulungin. Saktong pasara na kami noong gabing iyon, kaya wala nang tao bukod sa amin ni Mila. Sa una ay nag-alangan kami ni Mila at hindi siya pinansin. Ngunit nakaramdam kami ng malamig na ihip ng hangin at namamatay-matay ang mga ilaw. Agad kaming nagpatulong sa kanya sa aming karanasan. Nagsindi kami ng mga kandila para madasalan ang aming tapsihan. Umupo kami at naghawak-hawak ng kamay habang si Aling Eva ay nagsasabi ng mga orasyon. Tumirik ang mga mata niya at sinasalaysay sa amin ang mga nangyari sa loob ng bahay na ito. Isang bata daw ang pinatay sa aming tinutuluyan. Ilang linggo itong nabalitang nawawala at dito mismo sa aming karinderya natagpuan ang kanyang katawan. Hindi namin inaasahan na may mas ilalala pa ang kwento. Dahil ang may-ari ng lugar na ito ay nakulong dahil kumakatay ito ng mga tao para ihain sa kanyang lugawan. Ginahasa din daw ng may-ari ang sarili nitong kapatid at kinatay ang dala nitong sanggol. Nangilabot kami ni Mila sa aming narinig. Doon namin napagtanto ni Mila na mabigat ang kasaysayan ng bahay sa aming tinitirhan. Habang kami ay nag-uusap, biglang namatay ang mga kandila at umihip ang hangin ng malakas na nanggaling sa loob ng kusina. Paglingon namin, kinilabutan kami. Sa madilim na sulok na aninag namin ang bata. Papalapit ng papalapit ito sa amin hanggang sa nasa harapan na namin ito. Kitang-kita namin ang maputla nitong mukha sa aming harapan. Napasigaw kaming tatlo sa takot. Nagpapatay bukas ang mga ilaw at may malakas na hangin ang umiihip sa loob ng aming tapsihan. Naririnig din namin ang mga iba't ibang boses na humahagulgol. Tila ba humihingi ng tulong ang mga biktimang naiwan. Imbes na takot, ay lungkot at awa ang naramdaman naming mag-asawa. Naiiyak kaming nagsindi ng mga kandila habang pinagdadasal na makatawid ang mga kaluluwang namatay dito. Ang huli naming nakita ay ang batang lalaking nagpaparamdam sa amin. Tila ba na siya ay nagpaiwan para magpasalamat sa aming pagpapalaya sa kanilang mga kaluluwa. Natapos ang aming pagdadasal at nawala na ang pagpaparamdam ng bata. Ngunit may iniwan itong napakagandang regalo sa amin. Milagrong gumaling ang aming anak sa kanyang sakit at kaya na nitong tumayo. Naisip namin ni Mila na lahat ng biyaya na nakuha namin ay dahil sa batang multo na ginabayan kami. Ngayon ay maayos pa rin ang aming tapsihan at wala nang nagpaparamdam sa amin. Hindi namin inakala na may magandang kahihinatnan ang isang masalimuot na pangyayari. Tulad ng trahedyang nangyari sa dating lugawan sa gabi.